Ipinanganak siya sa isang mundong hinati ng diskriminasyon. Noong 1941, sa Arlington, Virginia, lumaki si Joan Trumpower Mulholland sa isang lugar na puro puti ang nakatira. Ang diskriminasyon ay hindi pinagtatalunan o kinukuwestiyon. Ito lang ang nakasanayan. Nagsimula itong magbago noong 10 taong gulang siya. Hinamon siya ng isang kaibigan na maglakad sa isang black neighborhood. Maglakad lang daw doon, kaya ginawa niya. Ang nakita niya ay bumagabag sa kanya. May takot, distansya at tensyon sa pagitan ng mga komunidad. Hindi dahil sa ginawa ng mga tao, kundi dahil sa kung sino sila. Umuwi siya na may kaisipang hindi niya maalis sa kanyang isip. Mayroong malaking mali. Ang realization na iyon ay nanatili sa kanya habang lumalaki siya. Sa edad na 18, nag-enroll siya sa Duke University. Ngunit ang tahimik na pag-upo sa mga classroom habang napapalibutan siya ng kawalang katarungan ay naging imposible. Sumali siya sa mga sit-ins at napansin ang pagkakasalungatan sa paligid niya. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pananampalataya tuwing linggo, habang ipinagtatanggol ang segregasyon sa natitirang bahagi ng linggo. Kalaunan, nagdesisyon siya. Umalis siya sa Duke. Noong 1961, sa edad na 19, sumali si Joan sa Freedom Rides, isang kilusan na humahamon sa segregated interstate travel sa buong American South. Nang bombahin ang isa sa mga bus sa Alabama, maraming riders ang napilitang huminto. Nag-volunteer si John na magpatuloy. Sa Jackson, Mississippi, inaresto siya dahil sa pagtanggi na umalis sa isang waiting room na para lang sa mga puti. Ipinadala siya ng mga autoridad sa Mississippi State Penitentiary sa Parchman. Nilinis ng bilangguan ang mga death row cells para paglagyan ng mga freedom riders. 19 na taong gulang pa lang siya. Tumanggi siyang mag-post ng piyansa at pinili niyang paglingkuran ang buong sentensya. Habang nakakulong, tiniis niya ang strip searches at malupit na pagtrato na nilayon upang takutin at patahimikin ang mga riders. Ngunit hindi niya iniwan ang kilusan. Sa halip, nag-enroll siya sa Tougaloo College sa Mississippi, naging kauna-unahang puting babae na pumasok sa historically black institution. Agad ang mga panganib, sinunog ang mga krus sa campus, nakatanggap siya ng patuloy na banta ng kamatayan, nanatili siya. Nakipagtulungan siya sa mga leader ng civil rights tulad nina Medgar Evers at Martin Luther King Jr. Noong 1963, sa isang sit-in sa isang Woolworth's lunch counter, pinalibutan ng isang mob ang mga nagpoprotesta. Sumigaw sila ng race traitor, sinunog siya ng sigarilyo, at sinugatan siya ng basag na salamin habang pinapanood lang ng pulis nang hindi umaawat. Sa isang sandali, naniwala siyang baka hindi na siya mabuhay. Ilang linggo lang pagkatapos, pinaslang si Medgar Evers. Sa isa pang pagkakataon, pinalibutan ng mga miyembro ng Ku Klux Klan ang kanyang kotse na may layuning patayin siya. Nakaligtas din siya sa engkwentrong iyon. Sa edad na 23, si Joan ay naaresto ng maraming beses, nakulong, binugbog, at paulit-ulit na binantaan. Ngunit patuloy siyang nanindigan sa civil rights movement. Ngayon, nakikipag-usap pa rin siya sa mga kabataan at nag-aalok ng isang simpleng payo. Piliin ang problemang pinakabinabagabag ka, pagkatapos ay magsimula. Dahil kung ang isang 19 na taong gulang na babae mula sa Virginia ay kayang tumayo laban sa puot at tiisin ito, ang iba ay makahanap din ng lakas ng loob na manindigan para sa kanilang pinaniniwalaan.